serbisyong makabayan na titang inyo. Kaugnay, may kaagapay, mapayapang pamumuhay kasama ang Kaugnay! May kaagapay, mapayapang pamumuhay kasama ang Kaugnay! Magandang tanghali, pamilyang Kaugnay. Alas 12 en punto, muling sumasa inyo ang Banner News program ng 7th Infantry Kaugnay Division, Philippine Army. Itatampok namin ang mga kwento ng pamilya at malasakit sa Luzon, Visayas at Mindanao. Narito ang Kaugnay Balita. Ihahatid ng mga napapanahong impormasyon sa Luzon, Visayas at Mindanao. Tumutok sa balitaan kasama ang buong puwersa ng 7th Infantry Division. Mapagkakatiwalaan, maaasahan ang pamilyang kaugnay nyo sa kapayapaan at kaunlaran. Ito ang Kaugnay Balita. Abangan! Bayan ng Don Carlos Bukidnon nasa state of stable internal peace and security na. Libu-libong tilapia fingerlings ipinagkaloob sa samahan ng nagkakaisang Magbubukid Association sa Maria Aurora, Aurora. Kaugnay Troopers nagsanay ng camp defense drills sa pagpapatuloy na katekskatihan sa Fort Magsaysay. Kaugnay Division nagsagawa ng donning of ranks sa newly promoted officers at oath-taking ceremony ng newly hired civilian employees. Unity Walk at Peace Covenant signing inulunsad sa Tarlac City. State Universities sa Bataan nakinabang sa Information Awareness Campaign sa usapin ng West Philippine Sea, pambansang seguridad at youth infiltration ng CPP, NPA, NDF. Tampok sa infodrive ng 91st IB sa STI College, San Jose City. Tatag Troopers at volunteers naglungsad ng outreach program sa Kabadyangan Integrated School, Talaingod, Davao del Norte. Sundalo at mamamayan nagbayanihan para muling mapakinabangan ang stage hall ng Galicia Elementary School sa Paquibato District, Davao City. 56 IB lumahok sa nationwide tree hugging activity sa Tagum City. NR Davao del Norte nagbigay ng pagsasanay sa batas pangkalikasan sa kasundaluhan. Family Day masayang ipinagdiwang ng Butay Elementary School kasama ang Tatag Troopers. Cougar Troopers aktibong nakiisa sa Zumba activity sa Palawig, Zambales. Career students ng Officer Leadership at Signal Corps sumabak sa Philippine Army Warrior Fitness Test sa Camp General Tinio, Cabanatuan City. Infot Class 02-2024 nagtagisan ng galing sa Sports Fest. Narinig nyo na ba ang latest? Makibahagi sa kampanya ng DOH na 4 kontra mosquito. Ang lahat ng yan, tutukan mamayang alas 12 ng tanghali sa Kaugnay Virtual TV. Sa ating unang kwento, idineklara na rin Carlos Bukidnon sa ilalim ng State of Stable Internal Peace and Security. Magbabalita si Jonna May Vallejo. Isang makasaysayang tagumpay ang naabot ng bayan ng Don Carlos sa Bukidnon matapos itong ideklarang insurgency-free. Ito ay sa bisa ng Sangguniang Bayan Resolution No. 001 Series of 2025. Ginanap ang ceremonial proclamation of stable internal peace and security noong Pebrero 25, 2025 sa Municipal Gymnasium ng Barangay Poblacion. Ayon kay Bukidnon Governor Rogelio Neil Roque, ang deklarasyong ito ay magbubukas ng mas maraming oportunidad para sa bayan. The peace accomplishment
be a light of hope to the rest of the province and catalyst for future progress. We stand by you in your journey towards continued success and prosperity. Nagpasalamat si Brigadier General Marion Angcao, commander ng 303rd Infantry Raptor Brigade, sa lahat ng tumulong sa pagkamit ng tagumpay, habang hinimok naman ni Mayor Maria Victoria Ontanillas Pizarro ang mga residente na magkaisa upang mapanatili ang kapayapaan sa bayan. Samantala, ipinaalala ni DILG Provincial Director Rona Pedraza Abadilla ang malaking responsibilidad ng bawat mamamayan sa pagpapanatili ng katahimikan sa lugar. Dumalo sa seremonya ang iba't ibang opisyal mula sa Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines, Bureau of Fire and Protection, local government units, sektor ng negosyo, kabataan at indigenous people communities. Una rito, pinangunahan ng 48 Infantry Guardians Battalion, Philippine Army, 2nd Bukidnon Police Mobile Force Company at Don Carlos Municipal Police Station ang masusing pagsusuri at rekomendasyon na maideklarang insurgency-free ang Don Carlos. Ang Don Carlos ang ika-6 na bayan sa Bukidnon na naideklarang insurgency-free kasunod ng mga bayan ng San Fernando, Kadingilan, Damulog, Dangkagan at Kibawe, na malaking bahagi umano ng pagsisikap ng lalawigan sa pagkamit ng pangmatagalang kapayapaan at kaunlaran sa rehiyon. Mula dito sa Bukidnon, ako si Jonah May Vallejo, ang inyong pamilyang kaugnay. Silipin naman natin ang nagpapatuloy na integration training sa kaugnay troopers sa Combined Arms Training Exercise o CATEX Katihan dito sa Fort Magsaysay, Palayan City, Nueva Ecija. Ang kaganapan sa isinasagawang Camp Defense Drill ng mga kalahok, alamin natin kay Sunshine Cazar. Sa pagpapatuloy ng CATEX Katihan 2025, narito ang 71st Infantry Battalion para sa kanilang Camp Defense Drill. Bilang bahagi ng pagpapatuloy ng CATEX Katihan 2025, isinagawa ng 702nd Combined Arms Brigade ang isang malawakang Combined Arms Rehearsal o CAR upang tiyakin ang kahandaan ng bawat unit na kasangkot sa mga operasyon ng combat. Ang CAR ay may layuning masusing suriin at pagbutihin ang mga operational plans, matukoy ang mga posibleng issue o conflict areas sa mga galaw ng bawat unit, at tiyakin ang maayos na koordinasyon sa pagitan ng iba't ibang puwersa kabilang ang infantry, armor, artillery at support units. Sa pagsasanay na ito, binigyang pansin ang pagpapalakas ng interoperability ng mga unit. Tinitiyak na bawat bahagi ng operasyon ay gumagana na magkasama sa isang magkakaugnay na sistema. Sa mga tinlalakay ang mga critical na aspeto tulad ng komunikasyon, logistics at command structure na siyang nagbibigay ng pundasyon para sa isang seamless at epektibong operasyon. Ang CAR ay hindi lamang naglalayong mapabuti ang taktikal na galaw ng mga unit, kundi pati na rin mapataas ang kahusayan ng buong brigade sa harap ng mga komplikadong sitwasyon sa combat. Sa pamamagitan ng ganitong uri ng pagsasanay, ang 702nd Combined Arms Brigade ay patuloy na pinapalakas ang kanilang kahandaan, binibigyan ng halaga ang bawat detalye ng operasyon, at tinitiyak na ang bawat unit ay may tamang pag-unawa sa kanilang mga responsibilidad upang matagumpay na magsagawa ng misyon sa isang modernong laban. Mula dito sa Fort Magsaysay, Palayan City, Nueva Ecija, ako si Sunshine Cazar, ang inyong pamilyang kaugnay. Husay at disiplina, yan ang sandigan ng 7th Infantry Kaugnay Division, Philippine Army. Kamakailan, 2 kaugnay officer ang napromote sa kasunod na ranggo, habang 5 civilian employee ang bagong napabilang sa pamilyang kaugnay. Ang kaganapan sa isinagawang donning of ranks at oath-taking ceremony. Ihatid sa atin ni Christine Jane Buktot. Pinangunahan ni Division Commander Major General Joseph Norwin Pasamonte ang isinagawang donning of ranks sa mga newly promoted officer at manunumpa ng mga bagong civilian human resource personnel ng 7th Infantry Kaugnay Division, Philippine Army. Kabilang sa mga na-promote sina Lieutenant Colonel Helio Dumbrigue Jr., Chief ng Division Public Affairs Office, 7ID, at Lieutenant Colonel Laurentia Panet, Chief ng Tactical Operations Center, Office of the Assistant Chief of Staff for Operations, OG3 7ID. We serve as an inspiration to each and everyone so that we will strive hard and we will do our best para sa ganon we could keep up our kaugnay spirit and we could live on to our motto of discipline and excellence. Ipinaabot ni Major General Pasamonte ang kanyang taus-pusong pagbati sa bagong promote na kaugnay troopers
at mainit na pagtanggap sa newly hired civilian employees bilang bagong mga miyembro ng pamilyang kaugnay. And rest assured, yung kung paano namin alagaan ang kapwa namin sundan, kung paano namin alagaan ang aming mga pamilya, ganun din ang pagtrato namin sa inyo. You are not part of the Kaugnay family, and we all welcome you. So, welcome to Kaugnay 7th Infantry Division. Ginanapang programa na ito dito sa Bulwagang Arayat, gusaling General Manuel Tino ng 4th Ramon Magsaysay, Palayan City, Nueva Ecija na dinaluhan ng key officers, general staff, senior non-commissioned officers, enlisted personnel at civilian employees. Mula dito sa Palayan City, Nueva Ecija, ako si Christine Jane Boktot, ang inyong pamilyang kaugnay. Para sa isang malinis, ligtas at mapayapang halalan sa Mayo, nagdaos ang Tarlac Community ng Unity Walk at Peace Covenant Signing sa Barangay San Vicente, Tarlac City, Tarlac. Tunghayan natin ang report ni Mark Denver Lulunan. Nagsama-sama ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan at pribadong sektor sa ginanap na Unity Walk and Peace Covenant Signing ng pamahalaang lalawigan ng Tarlac. Naglalayon itong tiyakin at isang mapayapa at maayos na proseso ng national at local election sa Mayo. Aktibong lumuhok sa programang electoral candidates ng Tarlac, 3rd Mechanized Infantry Mga Tarungan Batalyon, 702nd Infantry Brigade, 7 Infantry Division, Philippine Army, Philippine National Police counterparts, religious group academe, non-government organization at civil society organization. Ayon kay Provincial Election Supervisor Attorney Fernando Cotom, tiwala siya sa pagtutulungan at pakikiisa ng iba't ibang sektor at mamamayan sa Tarlac upang matiyak at maayos at mapayapa at ligtas ang halalan sa lalawigan. Tiniyak naman ni 3rd Mechanized Battalion Commander Lieutenant Colonel Ryan Villar na nanatiling profesional at nakatuon ng kanilang unit sa kanilang misyon na mapanatili ang kapayapaan, seguridad at integridad sa darating na eleksyon. Ay may sapat na kakayahan at kahandaan upang suportahan ang ating COMELEC at ang ating kapulisan sa sugpuin ang anumang armadong grupo na maaaring manggulo sa darating nating halalan. Mula rito sa Bulwagang Kanlahi, Barangay San Vicente, Tarlac City, ako si Mark Lulunan, ang inyong kapamilyang kaugnay. Dumako tayo sa mga hakbang ng kasundaluhan sa pagpapalawig ng kamalayan sa usapin ng teritoryo ng bansa at pambansang seguridad. Sa probinsya ng Bataan, bumisita ang Cougar Troopers sa iba't ibang state universities para sa tuloy-tuloy na Information Awareness Campaign. Riza May Lamoste sa detalye. Mula Zambales hanggang Bataan, tuloy-tuloy ang pag-ikot ng kasundaluhan ng 69th Infantry Cougar Battalion sa areas of operation nito para palawigin ang kamalayan ng mga kabataan sa usapin ng West Philippine Sea. Kamakailan lang, bumisita ang Cougar Troopers sa Tomas del Rosario College sa Balanga City at sa mga campus ng Bataan Peninsula State University sa Orani at Dinalupihan, Bataan. Nakinabang ang student councils, mga guro at mag-aaral sa lectures na pinangunahan ni Civil Military Operations Officer 2nd Lieutenant Krisha Carril Ceval, Charlie Company Officer in Charge 1st Lieutenant Alex Paz at Platoon Leader ni si 2nd Lieutenant Christine Amparo. Ibinahagi nila sa nasabing Information Awareness Campaign ang mga aspeto ng geopolitika at pambansang seguridad kabilang ang banta sa ekonomiya dahil sa pagsubok na kinaharap ng mga mangingisdang Pilipino at posibleng pagkawala ng mga enerhiyang reserba. Inilatag rin nila ang kahalagahan ng seguridad pandagat, ang papel ng international na batas at ang mga implikasyon ng 2016 ruling ng Permanent Court of Arbitration sa ilalim ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Samantala, pinaigting rin naman ng 91st Infantry Sinagtala Battalion Philippine Army ang Information Awareness Campaign nito sa pambansang seguridad at youth infiltration ng CPP and PA-NDF. Mula sa STI College San Jose, magbabalita si Donna Rose Balas. Tinatayang 200 mag-aaral mula sa Systems Technology Institute o STI College
at senior high school program nito ang nabigyan ng kamalayan ukol sa pambansang seguridad. Pinangunahan ni Second Lieutenant Jessamay Naman, Acting Civil Military Operations Officer ng 91st Infantry Sinagtala Battalion Philippine Army, ang talakayan tungkol sa youth infiltration at mga kritikal na isyu kaugnay sa West Philippine Sea. Ayon kay Aileen Bicuson, guro at kawani ng STI, malaking tulong para sa kanilang mga guro ang naturang awareness campaign, bilang sila din daw ay frontliners sa paghubog ng pananaw, disiplina at pagmamahal sa bayan ng kanilang mga estudyante. Okay, so hello po to everyone. I am Ma'am Aileen A. Bicuson and I am a teacher at STI College San Jose. So for today's discussion po, actually it is very informative for us, hindi lang sa mga estudyante and even to us na mga teachers. Why? It is because we are actually the frontliners when it comes to students sa kanilang pagkatuto. And it's very important po na not just the students but also the teachers are aware, especially dun sa first topic po na na-discuss kanina, which is the peace and conflict, wherein under that is na-discuss po yung pagre-recruit po ng mga different mga groups, illegal groups, like for example is the NPA, na kung saan marami pong buhay ng mga estudyante ang nasisira. At dahil po doon bilang grupo, napakahalaga po ng ating desisyon ng ating role po rito because we are the one who are going to instill values po sa ating mga estudyante. Kapwa nagpasalamat naman sa 91st Infantry Battalion ang mga estudyante na sina Princess Jasmine Cabenta at Camille Sevilleja. Para sa makabuluhang talakayang, ibinahagi ng kasundaluhan para sa kanila ng mga kabataan. Hello, I am Camille L. Sevilla. I'm a first-year college student from STI College San Jose, Nueva Ecija, with a course of Early Childhood Education. First thing first, I would like to thank 91st IV for sharing information and knowledge and awareness about the issues regarding with the CPP, NPA, NTF, and WPS. As a student, I would like to encourage you for be able to have an additional knowledge, information, and awareness regarding with the issues outside and inside of our country. Once again, thank you for your efforts. Hello, my name is Princess Jasmine G. Cabenta, a senior high school student in STI College San Jose. I've learned many things about the discussion for today. I've learned that by being severely aware of the situation currently happening in the Philippines, you could eventually be recruited by activists who would want to use it for your intelligence and would put you into harm's way and could result in your death or even further harm. I've also learned that by the West Philippine Sea, that the Chinese are relentless in wanting to conquer our seas, even if it is our territory. So as a Filipino, it is our job, it is our responsibilities to our country to be able to defend what is rightfully ours. And lastly, I want to thank the soldiers for coming here today and being able to teach us and to be able to give us a deeper understanding of what is currently happening. Katuwang ng 91st Infantry Battalion sa aktibidad ang Department of Health, Rotary Club at STI College San Jose sa pamumuno ng direktor nito na si Aiza Espina. Ginanap ang programa sa STI College San Jose sa Barangay Kita-Kita, San Jose City, Nueva Ecija. Sado na rin ang information drive ng Sinagtala Battalion sa iba pang universidad at paaralan sa Nueva Ecija para mas palawigin ang kampanyang hubugin ang kamalayan ng mga kabataan sa mahalagang usaping pambansa. Mula dito sa San Jose City, Nueva Ecija, ako si Angelica Balas, ang inyong pamilyang kaugnay. Hindi tumitigil ang malasakit ng tatag troopers sa mga katutubo at mamamayan ng Talaingod, Davao del Norte sa pakikipagtulungan sa mga pribadong sektor na kapaghatid ng saya at pag-asa ang kasundaluhan at volunteers sa pamamagitan ng kanilang munting regalo para sa mga mag-aaral ng Kabadyangan Integrated School. Irene Bardin, ibalita mo. Nagbayanihan ang mga sundalo ng 56 Infantry Tatag Battalion at ilang pribadong sektor para maghatid ng tulong at serbisyo sa mga estudyante ng Kabadyangan Integrated School sa Talaingod, Davao del Norte. Sa pangunguna ni First Lieutenant Gifford Lorenton, Commanding Officer ng Bravo Company, isinagawa ang isang community outreach program katuwang ang AFP Logistics Command Elementary School,
staff ng Kabadyangan Integrated School at Four Michaels Barbershop. Nasa 215 estudyante ang nakinabang sa programa, kung saan nakatanggap sila ng libreng gupit, school supplies at pagkain. Bukod pa rito, nagsagawa rin ang 56 IB ng kampanya para itaas ang kanilang kamalayan sa kahalagahan ng edukasyon, seguridad at kooperasyon sa komunidad. Hinikayat din nila ang mga pamilya na aktibong makilahok sa pagpapaunlad ng kanilang kinabukasan. Patuloy ang 56 IB sa kanilang misyon na pagsilbihan ang mga nasa malalayong lugar sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa mga pribadong sektor at iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Mula dito sa Davao del Norte, ako si Irene Berdin, ang inyong pamilyang kaugnay. Isa pa ring pagpapamalas ng pagkakaisa ang natunghayan sa Sitio Galacia ng Barangay Colosas, Paquibato District, Davao City. Ang inyong sundalo at mga residente nagbayanihan para muling mapakinabangan ang stage hall ng isang paaralan na nagiba dahil sa kalumaan. May kwento si Irene Berdin. Ang dating gibagibang entablado dahil sa kalumaan ay muling mapakikinabangan ngayon ng mga kabataang Atamanobo at Kabisayaan ng mababang paaralan ng Galacia. Ito ang bunga ng pinagsamang pagsisikap ng Alpha Company ng 56 Infantry Tatag Battalion Philippine Army, CAFGO Active Auxiliary at Parent-Teacher Association sa Sitio Galacia, Barangay Colosas, Paquibato District, Davao City. Sama-sama nilang isinaayos at nakompleto ang pasilidad sa loob ng 6 na araw. Isang patunay umano ng pagkakaisa at pagtutulungan ng sundalo at mamamayan sa lugar. Para sa Tatag Troopers, ang proyektong ito ay higit pa daw sa simpleng pagkukumpuni. Ito anila ay matatag na pundasyon ng pagtitiwala at pag-asa para sa mga residente ng Sitio Galacia. Tinitiyak naman ng 56 IB na patuloy silang aagapay sa mga pangangailangan ng komunidad tungo sa mapayapa at maunlad na hinaharap. Mula dito sa Paquibato District, Davao City, ako si Irene Berdin, ang inyong pamilyang kaugnay. Nasubukan niyo na ba ito, pamilyang kaugnay? Pwedeng-pwede niyong itry. Kung kayo ay nangungulila sa inyong mga minamahal, why not hug a tree? Yan ang ginawa ng Tatag Troopers sa Tagum City kasamang community. May kwento si Irene Berdin. Ipinakita ng mga miyembro ng 56 Infantry Tatag Battalion Philippine Army ang kanilang dedikasyon sa pangangalaga sa kalikasan sa pamamagitan ng pakikilahok sa simultaneous tree-hugging activity sa Tagum City, Davao del Norte. Pinangunahan ng Department of Environment and Natural Resources, Community Environment and Natural Resources Office o DENR Senro New Corelia ang aktibidad na ginanap sa Hexat Integrated Farm sa Magdum, Tagum City. Ayon kay Senro New Corelia Marites Hoxon, ito ay bahagi ng pambansang inisyatiba na naglalayong itaas ang kamalayan ng publiko tungkol sa kahalagahan at benepisyo ng mga puno sa kalusugan at palakasin ang kampanya kontra sa climate change. Sa isinagawang tree hugging, hawak kamay na yumakap ang Tatag Troopers sa bawat puno ng Philippine White Lawaan na kinilalang native na puno sa Pilipinas at tinawag namang Sentinel Tree ng University of the Philippines, Los Baños. Kasama ng kasundaluhan sa aktibidad ang iba pang stakeholders, kabilang ang Hexat Mining Corporation, Hiho Resources Corporation, 68th Infantry Battalion Philippine Army, Mindanao Development Authority, lokal na pamahalaan, Sangguniang Kabataan ng District 1 at Department of Education, Davao del Norte. Ang isinagawang tree hugging ay isang panawagan ng kasunduluhan at partner agencies para sa mas maraming individual at organisasyon na makiisa sa pangangalaga ng kapaligiran para sa mas malusog at luntiang kinabukasan para sa lahat. Mula dito sa Davao del Norte, ako si Irene Berdin, ang inyong pamilyang kaugnay. Kaugnay pa rin ng Environmental Protection at Preservation Advocacy ng Tatag Troopers, sinanay naman sila ng Department of Environment and Natural Resources sa pagpapatupad ng batas pangkalikasan para maging epektibong sundalo ng kalikasan. Mula Davao del Norte, balikan natin si Irene Berdin. Upang mas mapalakas ang kakayahan sa pangangalaga ng kalikasan, sumailalim ang kasundaluhan ng 56 Infantry Tatag Battalion sa isang komprehensibong seminar tungkol sa pagpapatupad ng batas pangkalikasan. Pinangunahan ito ng Department of Environment and Natural Resources, Community Environment and Natural Resources Office, New Corelia. Ginanap ang seminar sa headquarters ng 56 IB, Purok 6B, Barangay Santo Niño, Talaingod, Davao del Norte. Layunin ng aktibidad na bigyan
mabigyan ang tatag troopers ng sapat na kaalaman at kasanayan para sa epektibong pagpapatupad ng mga batas pangkalikasan sa pamamagitan ng pagkilala sa mga paglabag sa batas, tamang proseso ng dokumentasyon at pakikipag-ugnayan sa mga kinauukulang ahensya. Ayon kay Development Management Officer 2 na si Eugene Basena, responsibilidad ng lahat ang pagprotekta sa kapaligiran, kaya naman hinihikayat nila ang sama-samang pagsisikap na pangalagaan ng likas na yaman para sa susunod na henerasyon. Patuloy naman ang DENR Senronio Corella sa pakikipagtulungan sa iba't ibang sektor upang itaguyod ang kamalayan sa pangangalaga ng kapaligiran at higit pang paigtingin ang pagpapatupad sa mga batas pangkalikasan. Mula dito sa Talaingo, Davao del Norte, ako si Irene Berdin, ang inyong pamilyang kaugnay. Hindi mawawala sa kasiyahan ng Butay Elementary School sa Davao City ang 56 Infantry Tatag Battalion Philippine Army. Sa katunayan, nakisaya ang Tatag Troopers sa kanilang makulay na Family Day. Narito ang report ni Irene Berdin. Isang masaya at makabuluhang Family Day ang ipinagdiwang ng Butay Elementary School sa Sitio Butay, Barangay Tapak, Paquibato District, Davao City. Kaugnay nito, aktibong nakilahok ang kasundaluhan mula sa Alpha Company ng 56 Infantry Tatag Battalion sa isinagawang Family Fun Run at Zumba Session na inorganisa ng mga guro at kawani ng paaralan. Ang Family Day ay may temang ang pamilyang naghahiusa, kalambuan sa usag-usa, na sumasalamin sa pagkakaisa at pagtutulungan ng komunidad sa Barangay Tapak. Isa ang Butay Elementary School sa mga katuwang ng Tatag Troopers sa sektor ng edukasyon ng kanilang aktibong sinusuportahan at kaisa sa pagtataguyod ng kapayapaan at kaunlaran sa lugar. Mula dito sa Paquibato District, Davao City, ako si Irene Berdin, ang inyong pamilyang kaugnay. Sa ibang balita, humataw sa Philippine Army Warriors Fitness Test ang mga mag-aaral ng Basic Officer Leadership Course at Signal Non-Commissioned Officer Basic at Advanced Course sa Camp General Tinio, Cabanatuan City. Tunghayan natin ang umaatikabong aksyon sa ulat ni Judith Betchabe. Buong determinasyong hinarap ng mga estudyante ng Basic Officer Leadership Course Class 42-25, Kislap Tala, Senior Non-Commissioned Officer Advanced Course Class 78-25 1-stick at Senior Non-Commissioned Officer Basic Course Class 131-25 Hermes. Ang matinding hamon ng Philippine Army Warrior Fitness Test o FAWFIT na ginanap sa Signal School Command and Control Center, Camp Tinio, Cabanatuan City, Nueva Ecija. Sa 100-meter sprint and drop, mabilis silang tumakbo at nagzigzag sa mga cone, sabay drop na tila nasa aktwal na combat zone. Lalong hinamon ang kanilang lakas at balanse sa up and over squats. Sumabak rin ang mga estudyante sa casualty, drag and carry. Hindi nila inalintana ang bigat ng sandbag habang mabilis itong hinihila at binubuhat papunta sa finish line. Kasunod nito ay ang Amocan carry na nagpaigting sa tibay ng kanilang pagbitbit ng 2 kettlebell sa pinakamabilis na oras. Sa leg tuck station naman, mabilis silang umakyat sa pull-up bar. Kasunod dito ang modified push-ups at sa huling pagsubok tinahak nila ang 1-mile run ang pinakahuling station. Layunin ng FAWFIT na masukat ang physical readiness ng mga sundalo upang maging handa sa anumang operasyon at mapagtibay ang kanilang mental at physical na katatagan. Hindi lamang ito isang simpleng fitness test, kundi isang patunay umano ng kanilang dedikasyon at kahandaan na maging epektibong kawal ng bayan. Mula dito sa C2C Camp Tinio, Cabanatuan City, Nueva Ecija, ako si Judith M. Betchabe, ang inyong pamilyang kaugnay. Umaatikabong aksyon pa rin ang hatid sa atin ng susunod na report. Nagtagisan kasi ng galing ang Infot Class 02-2024 sa isinagawang Sports Fest competition sa Division Training School. Wendell Mahor sa detalye. Umida ang lakas, galing at teamwork ng Infantry Orientation Training Kamandag Class 02-2024 sa ginanap na Sports Fest sa Division Training School, 7 Infantry Kaugnay Division, Philippine Army, Fort Magsaysay, Palayan City, Nueva Ecija. Naglaban-laban ang mga kalahok sa parlor games sa unang araw, wire games sa ikalawang araw at ang championship games ng basketball, volleyball at chess sa ikatlong huling araw ng pantimbalak. Binubuo sila ng 4 na koponan, ang purple, red, black at green team na kinabibilangan ng 1st at 2nd platoon ng Alpha at Bravo Company. Sa huli,
Nanaig ang Green Team sa mga palaro bilang overall champion ng Sports Fest activity. Ako po si Private Banban at ang mga kasama ko yung sina Private Messina, Private Buen Conseo, Private Rangbas, Private De La Cruz, Private Reyes, sir. Kami po ay muling nagpapasalamat sa Panginoon na at binigyan niya kami sa ang pagkakataong ito para magsalita at sa buong DTS na binigyan kami ng Sport Fest. Ang papel namin sa Sport Fest ay kamadiri at unity, pagtutulungan kahit anong hirap. Bukod sa resulta ng mga palaro, naging tampok din sa Sports Fest ang parade at torch lightning sa formal na pagbubukas ng paligsahan, ang battle cry at team banner ng bawat grupo at ang mga muse o binibining kumakatawan sa bawat team. Isinagawa naman sa ikatlong araw ang kanilang Floric Night at introduction of officers kung saan din sa bayang ginanap ang awarding ng mga nagwagi sa palaro. Ngayong araw, Pebrero 28, ang huling araw ng kanilang infantry orientation training sa DTS 7ID. Matapos ang kanilang graduation, maghahanda ang mga bagong kawal sa kanilang deployment sa kanilang mga unit sa 7ID at magsisimula magserbisyo sa bayan bilang maaasahan, mapagkakatiwalaan at may pagmamalaking mga kawal Pilipino. Mula rito sa Fort Magsaysay, Palayan City, Nueva Ecija, ako si Wendell Mahor, ang inyong pamilyang kaugnay. Ngayong mas tumaas pa ang bilang ng kaso ng dengue sa bansa, may maigting na kampanya ang Department of Health para tayo ay healthy at safe. Narinig niyo na ba ang 4 kontra mosquito? Kuya Kiro, i-share mo na yan. Puno na ba ang pasensya mo sa mga lamok? Ayon sa Department of Health, hindi lang sa Quezon City, kundi sa 8 na bansa Calabarzon at National Capital Region, posibleng ideklara ang dengue outbreak dahil sa dami ng kaso ng sakit. Mahigit 43,000 na kaso ng dengue na ang naitala, isang 56% increase kumpara sa nakaraang taon. Sa alas 4 ng hapon, dito nagsisimula ang Aedes aegypti na maghanap ng lugar na pwedeng pamahayan. Kaya naman, laban sa dengue, malakas na harap kumun at takip. Siguraduhin walang tubig na nakatambak sa mga kaldereta, bote, palanggana o kahit anong lalagyan. Pagtanggal ng mga breeding grounds ng mga lamok. Hindi tayo tatantanan ng mga lamok, pero kung sama-sama tayong mag-4 kontra mosquito, mas masaya at mas ang bawat nawala. Maraming salamat Kuya Kiro at sa lahat po ng ating mga kaugnay balita reporters. Tayo po ay live na napapanood dito sa Silid Pambalitaan ng 7th Infantry Kaugnay Division Philippine Army, ang bulwagang Tinienteng Bandong sa Kaugnay Officers Clubhouse. At bago po ang lahat, ipakikilala ko sa inyo ang ating co-host o co-anchor sa araw na ito. Siya ang ating Tuklas Kaalaman segment host, Best Chaplain Assistant ng Philippine Army and Armed Forces of the Philippines at ang 2018 Philippine Army Got Talent Champion, Mike Corpus! Thank you, Amel. Thank you. Ayan, sir. Maraming salamat sa iyong time na nakasama ka namin ngayon. Baka naman pwede ka mag-sample, sir. No? Very talented ng ating pwede naman sa araw na ito. Sige. Ang talent po na ipapakita ko sa inyo ngayon is a human beatbox na kung saan kaya kong mag-create ng iba't ibang klase ng instrument using my mouth and my voice. So, sample is, let's say, the bass. Pero medyo mukhang engot lang ako tingnan. Pero yung boses na lang ang pakinggan. And next is the hi-hat.
So pinagsasabay ko yon and nilalagyan ko ng voice. And ang nangyayari is nag-create siya ng music like this. Yun ang pinag-champion natin way back 2018. Wow! Para sa mga aspiring natin dyan ng mga beatboxer, tawag doon, Sir Mike. Anyway, talagang nakaka-inspire ang katulad ng ating Sir Mike. Ang ating sinusulong dito sa 7th Infantry Division, husay at disiplina, isa kang perfect example. At saka Ate Amel, no? Ang sundalo kasi marami pong talent talaga, sa totoo lang. Yun. Yes, we wear many hats po. Hindi lang tayo pang combat. Nakita niyo naman, very talented po, mga pamilyang kaugnay. At ngayon po, mga kaugnay, tayo rin ay sabayang napapanood sa DWDD 1134 kHz ang boses ng Kawan Pilipino. Ito ang official radio station ng Armed Forces of the Philippines under the operational control ng Media and Civil Affairs Group ng Civil Relations Service AFP. At Sir Mike, nais natin magbigay ng taus-pusong pasasalamat kina Colonel Medel Aguilar, ang acting commander ng CRS AFP. And Colonel Marlui Patria, the Chief of Staff of CRS AFP. At syempre, our very own, hindi natin malilimutan, talagang ating pamilyang kaugnay din, Colonel Francel Margaret Padilla, ang Group Commander ng Civil Affairs Group. At maraming salamat din sa po ng kanilang mga kasamahan sa AFP Radio na kapiling po natin ngayon dito sa ating silid pambalitaan. So kanina, Sir Mike, pamilyang kaugnay, kami ay naghatid sa inyo ng mga balitang nakalap ng ating kaugnay news team sa iba't ibang dako ng bansa. Meron tayong mga karagdagang balita pa na ihahatid sa kanila. May kapapasok po na balita. Dumako tayo sa bayan ng Ragay, Camarines Sur. Isang miyembro ng Communist Terrorist Group ang nasawi, habang na-recover naman ang ilang matataas na kalibre ng armas sa naganap na engkwentro sa pagitan ng militar at CPP, NPA, NDF. Nanawagan naman ang 81st Infantry Spartan Battalion sa mga nalalabing miyembro ng teroristang grupo na magbalik loob na sa pamahalaan tungo sa maunlad at mapayapang pagbabago. Ang buong detalye ihahatid ni Renz Huelva. Dahil sa ibinigay na impormasyon ng residente ng Ragay, Camarines Sur ukol sa presensya ng teroristang grupo, agarang nagsagawa ng pursuit operation ang 81st Infantry Spartan Battalion, Philippine Army na nagresulta sa magkasunod na engkwentro. Naganap ang bakbakan ng militar at teroristang grupo sa mga barangay ng Kabadisan at Baya sa bayan ng Ragay, Camarines Sur noong Pebrero 23 at 24 taong kasalukuyan. Patay ang isang miyembro ng Kilusang Larangang Guerrilla 2, Sub-Regional Committee 1, Bicol Regional Party Committee habang na-recover sa site ang mga armas at iba pang kagamitan gaya ng Emperor Bushmaster, M16 rifle, improvised explosive device, magazines, 66 na rounds assorted ammunition, bandolir, cellular phone, subversive documents at iba pa. Agad na nakipag-ugnayan ng Spartan Battalion sa lokal na pamahalaan ng Ragay upang maalalayan at matulungan ang magulang ng nasawi sa engkwentro at maibaba ang labi nito. Patuloy sa ginagawang clearing operation ang mga kasundaluhan sa pinangyarihan ng engkwentro. Samantala, nananawagan si Lieutenant Colonel Julio Binuhi, Commanding Officer ng 81st IB sa mga natitira pang miyembro ng teroristang grupo na talikuran na ang armadong pakikibaka at piliting mapayapa, ligtas at maunlad na buhay kasama ang kanilang pamilya. Sa ibang balita naman, bumuhos ang tulong sa mga miyembro ng samahan na nagkakaisang Magbubukid Association. Makaraan silang pagkalooban ng libo-libong tilapia fingerlings ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Mag-uulat mula sa Maria Aurora, Rojar V. Liwanag. 91st IB MCSSP team pinangunahan ang pamamahagi ng 10,000 tilapiang fingerlings sa mga magsasaka sa Maria Aurora. Bilang bahagi ng pagsuporta sa lokal na kabuhayan, pinangunahan ng Mobile Community Support Sustainment Program o MCSSP team ng Charlie Company ng 91st Infantry Sinagtala Battalion ang pamamahagi ng 10,000 tilapia fingerlings sa samahan na nagkakaisang Magbubukid Association sa Barangay Basal noong Lunes, Pebrero 24 taong kasalukuyan. Pinangunahan ni Ms. Jessa D. Stanes, Technician 1 ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Dipakulaw, Aurora, ang seremonya ng pamamahagi.
Naging posible ang inisyatibang ito sa pamamagitan ng pagsisikap ng MCSSP team sa pangunguna ni Staff Sergeant Ronald Pramil, CMO-NCO at Corporal Ryan L. Alonso, Squad Leader. Sila rin ang tumulong sa SNMA sa pagbubuo ng isang people's organization at paggawa ng liham hiling sa BIPAR para sa suporta sa kabuhayan. Sa kasalukuyan, may 3 palaisdaan ang SNMA. Isa na may sukat na 4x15 na metro at 2 pang may sukat na 4x8 na metro na nakaposisyon upang samantalahin ang natural na daloy ng tubig mula sa ilog. Ang pagkakaloob ng tilapia fingerlings ay inaasahang magpapataas ng produksyon sa aquaculture at magbibigay ng karagdagang kita sa kanilang mga miyembrong magsasaka. Pinuri ni Lieutenant Colonel Aris A. Quinto, Commanding Officer ng 91st Infantry Battalion, ang proyekto at binigyan diin ang kahalagahan ng mga pangmatagalang programa sa kabuhayan upang matulungan ang mga pamayanan. Ang inisyatibong ito ay patunay ng aming pangako sa pagpapaunlad ng kakayahan ng ating mga kababayan at pagpapalakas ng katatagan ng komunidad sa pamamagitan ng pagtutulungan ng mga ahensya ng gobyerno at lokal na organisasyon. Nais naming maiangat ang kabuhayan ng mga magsasaka at mapatatag ang ekonomiya sa kanayunan, ani ni Lieutenant Colonel Quinto. Nagpahayag naman ng pasasalamat ang SNMA sa BIPAR at MCSSP team sa kanilang patuloy na suporta at binigyan diin ang mahalagang papel ng kooperasyon sa pagitan ng gobyerno at militar sa pagpapaunlad ng kanayunan. Dahil sa matagumpay na pamamahagi ng tilapia fingerlings, umaasa ang mga stakeholder na mas marami pang ganitong programa ang may isa katuparan upang lalong mapaunlad ang sektor ng pagsasaka sa Maria Aurora. Ako po si Jessa Estanes, Aquacultural Technician 1 ng BIPAR sa ngalan po ni Sir Rex Sabaluca. Nagpapasalamat po kami sa tropa ng Army na tumutulong po sa organisasyon upang mabigyan po ng livelihood para makatulong sa kanilang hanap buhay. Yun lamang po at maraming salamat. Magandang tanghali po. Ako po si Jepram Sungilon, Pangulo po ng Samahang Nagkakaisang Magbukid ng Association ng Barangay Basal. Lubos po ako nagpapasalamat sa ating kasundaluhan sa pagtulong sa pag-umpisa po naming samahan. Fingerlings, lalo po sa BIPAR, na sa kanila po nagmulang fingerlings. At sana po marami pa pong matulungan na katulad naming nag-uumpisa. Mula dito sa lalawigan ng Aurora, ako si Roharby Liwanag, ang inyong pamilyang kaugnay. At isa pa sa mga balita, aktibo namang nakilahok ang COGAR troopers sa Zumba activity sa Palawig, Zambales. May report si Riza May Lamoste. Ang isinagawa sa bayan ng Palawig kung saan nagsanib puwersa ang 69th Infantry Battalion ng Philippine Army, Philippine National Police, Bureau of Fire Protection at ang lokal na pamahalaan ng Palawig. Layunin ng aktibidad na itaguyod ang pisikal na kalusugan, palakasin ang samahan at pagtutulungan sa komunidad. Mahigit 100 katao mula sa iba't ibang barangay ng Palawig ang lumahok sa Zumba session, kabilang ang mga miyembro ng AFP, PNP, BFP at mga lokal na residente. Ginanap ang aktibidad sa Municipal Covered Court ng Palawig kung saan sabay-sabay na sumayaw at nag-ehersisyo ang mga kalahok upang mapanatili ang kanilang kalusugan at mapalakas ang kanilang katawan. Ayon sa Assistant Civil Military Officer ng 69th Infantry Battalion, ang mga ganitong aktibidad ay hindi lamang nakatuon sa pagpapalakas ng pisikal na kalusugan, kundi pati na rin sa pagpapalago ng pagkakaisa at pagtutulungan sa pagitan ng mga ahensya ng gobyerno at ng mamamayan. Idinagdag pa nito na ang aktibidad ay isang hakbang patungo sa isang malusog at matatag na komunidad kung saan ang bawat isa ay nagtutulungan upang mapabuti ang kalusugan at kapakanan ng nakararami. Ang Zumba session ay nagsilbing isang mahalagang pagkakataon upang ipakita ang kooperasyon at malasakit ng mga ahensya ng gobyerno sa mga mamamayan ng Palawig. Higit pa sa pagpapalaganap ng kalusugan, nagsilbing simbolo ng pagkakaisa at pagtutulungan ang aktibidad. Patuloy na isinagawa ng lokal na pamahalaan at mga ahensya ng gobyerno ang mga ganitong programa, layong mapanatili ang kalusugan, kaligtasan at kabutihan ng buong bayan ng Palawig. Mula dito sa Zambales, ako si Riza May Lamoste, ang inyong pamilyang kaugnay.
maraming salamat sa iyo, Riza Milamoste mula sa Zambales. At syempre sa lahat ng ating mga kaugnay, reporters sa iba't ibang dako ng Luzon, Visayas at Mindanao. Salamat po sa inyo. At nagpapasalamat tayo unang-una sa lahat sa ating pong Commander ng 7th Infantry Kaugnay Division Philippine Army, Major General Joseph Norwin Pasamonte, sa kanya pong initiative na ito, sa support at tiwala. Major General Pasamonte, sir, maraming salamat po. Salamat po, sir. Siyempre sa suporta rin ng ating pong Assistant Division Commander, Brigadier General Oliver Makiling, sa ating pong Chief of Staff, Colonel Ronald Bautista, sa ating pong ADC4RA, Colonel Bergonia, at mga officers ng ating pong Kaugnay Division at mga G-Staff at mga GSPT, post units, sa mga opisina na nakatutok po sa atin ngayon, sa line units na nagsasama-sama tuwing pananghalian, tuwing Biyernes para sumubaybay sa ating programa. At kaugnay po ng ating balita kanina sa naganap na engkwentro sa pagitan ng tropa ng 81st Infantry Spartan Battalion at ng Communist Terrorist Group. Ito po naroon po sa Viluna ang ating pong Commander 7ID Major General Pasamonte, kung saan iginawad niyo pong personal ang parangal sa mga Spartan troopers na nagpamalas ng tapang at dedikasyon sa tungkulin sa naganap na tropa at ng CTG sa bayan ng Ragay, Camarines Sur. Personal nga pong iginawad ni Major General Pasamonte, ang commander ng 7ID, ang Wounded Personnel Medal Award at iba pang tulong at suporta sa Spartan Troopers na kasalukuyang nilalapatan ng lunas sa Victoriano Luna General Hospital, Quezon City, Metro Manila. Ito ay sagisag umano ng kanilang kabayanihang ipaglaban ng kapayapaan mula sa banta ng terorismo. Yan po ang hatid natin mga balita sa Biyernes na ito. At tuloy-tuloy po ang ating pagbati, shout-out greetings sa lahat po ng ating mga kaugnay, pamilyang kaugnay na nakasubaybay sa ating programa. Sa oras po na ito, unahin na natin sa Facebook, sa YouTube. Sige. Sino ba ang mga babatiin natin, Sir Mike? From the family of Office of the Division, Sergeant Major. Binabati namin kayo dyan. Magandang tanghali. Magandang tanghali po. Eto, basahin na natin ang mga message from Facebook. From Jimson Masangkay, ating pong former DPAW, Snappy Team DPAW. Maraming salamat, sir. At syempre, of course, pinapasalamatan din natin ang ating pong Chief DPAW sa initiative din po na ito sa pag-suporta po, ang guidance po sa atin. Lieutenant Colonel Rogelio Dumbriga Jr. Ito naman mula kay Venetia Curtier Edriel, Snappy 7ID Kaugnay Troops. Maraming salamat, Ma'am Venetia. From Jeff, TL, Snappy to 7ID Troopers, and 81st IB, my former unit. God bless. Mula naman kay Loreto Patunog, God bless us all. Meron ka pa bang mga nais batiin, Sir Mike? Nabati mo na. Oo. Siyempre, hindi natin kalilimutan kasi meron silang shout-out. Babasahin natin, Good afternoon, Kaugnay Troopers. Have a nice day. Pa-shout-out ang Office of the Assistant Division Commander for Reservists and Retiree Affairs, headed by Colonel George M. Bergonia, Infantry MNSA, Philippine Army. Pati na rin ang buong 1st RCDG at 3rd RCDG. Lagi po silang nanonood ng Kaugnay Virtual TV. God bless us all. Thank you po. Ito, meron pa siyang quotation na iiwanan sa atin, Sige. Pamilyang Kaugnay. Not all heroes are always on the battlefield. Wow. Some are always ready to respond to the nation's call. Wow! Maraming salamat sa quotation na ito, Sir. Sa ating hepe, kina Sir Bautista, kina Ma'am Sancho, kina Ma'am Win Aramin, dyan po sa OWADCRA. At sa lahat po ng opisinang nakasubaybay po sa atin ngayon. Meron ding message mula sa YouTube, Sir Mike. Pwede rin mo rin batiin ang ating mahal na mga pamilyang nanonood sa iyo at sumusuporta, Of course, maraming salamat po sa mga aming pamilya na patuloy na sumusuporta, lalong higit sa ating larangan na pinasok sa profesyon na to. Maraming salamat sa inyong pagmamahal at patuloy na pananalangin para sa aming mga kasundaluhan. Ayan, maraming salamat po. At ito naman, mensahe mula sa YouTube, Blessed Day, Kaugnay. I just want to greet Major Assistin from OG8
a belated happy birthday, more blessings from God, sir. From Alvin Godoy. Sir Alvin, maraming salamat po. Lagi pong nakatutok ito si Sir Alvin Godoy sa ating programa. Another greeting. Shout out Sergeant JC Doliente ng MP Battalion. Binabati po natin ang ating mga dakilang military police na nagbabantay. Patuloy nagbabantay. Sa North Gate, sa South Gate, Thank you sa sa West inyong talagang matatag na pagpupuyat para lang masecure ang ating kampo. Binabati ko na rin ang aking pamilya na nanonood ngayon, kila Mama Papa, sa aking mga kapatid, sa PJG family, sa DENR family na tumutulong sa atin na mapalawak ang atin pong reach ng Kaugnay Virtual TV channel at ng 7th Infantry Division Philippine Army. Maraming salamat po sa inyong may suporta. nagpapabati rin. Ayaw niyang, talaga itong tao to, humble talaga, ayaw niyang nagpapabanggit ng pangalan. Kaibigan ko kasi ito isang general. So tatago na lang kita sa pangalang General Merchandise. So magandang tanghali sa iyo. General Merchandise pala. Hello po sa inyo. From John Mark Molina, watching from Camp Aguinaldo. Hello po sa lahat ng ating mga kasamahan sa Camp Aguinaldo. Maraming salamat, Sir John Mark. Mula kay Jackson Bon Alcantara, ang aking kapatid. Pa-shoutout po sa DENR Bataan, Senro Dinalupihan, Senro Marivic Santos. Shoutout po sa DENR family sa Bataan. Maraming salamat po sa inyong pag-subscribe sa ating YouTube channel at pag-follow sa ating 790 page. From Joffrey Bacal, watching from Forward Support Medical Company, Signal SSBN 7ID, here at Forward Treatment Unit at the back of Kaugnay Wellness Center. Shout out to all Move Forward SSBN troops. Salamat po, Sir Jeffrey. Mula naman kay Sir Ter. Sir Snappy, Pamilyang Kaugnay. Meron pa. And watching from AFP Radio, Quezon City, kay Sir Spencer Ross. Sir Spencer, nakasama rin natin ngayon. Hello, Sir. Ito, magaling din to si Sir at marami din tayong natututunan dito kay Sir Spencer Ross. Maraming salamat po sa inyong pagbisita dito sa ating himpilan. Dito po sa ating studio ng Kaugnay Virtual TV channel. Nandito sila para mag-input sa amin ng mga mas ikaka-improve ng ginagawa natin na ito. Ating programa. Maraming salamat po, AFP Radio. Mula naman po kay Zaldi David, shout out po para sa OJA 7ID. Thank you. And shout out din kay Julia Carpio, isa sa mga kaibigan ko dyan sa San Jose City. Hello po sa inyo. Sa akin po mga kasamahan, female sa Baler Commander, Baler tuloy, taga-Baler kasi ako, Baler Commander Liwayway. Hello po sa inyo lahat, kina Mami Ens, kina Adada, at sa lahat po ng kina Ma'am Vino, sa lahat po ng aming kasamahan dyan po sa Barracks, kina Ma'am Rochelle, kina Ma'am Gons, isa-isahin pa natin. Ayan. And of course, sa Corpus family dyan sa San Jose City, binabati ko po kayo na magandang tanghali and ingat po lagi. Meron ka pa bang babatiin, sir? Kung wala nang ating pong oras, 4 na minuto, makalipas po ang 1:00 ng hapon. At muli, bumabati po tayo sa lahat ng nanananghalian ngayon sa kanilang tahanan. Lalo na po sa Kaugnay Troopers na siguro andun pa rin ngayon. No? Meron mangilan-ngilan na sama-samang nasa mess hall para sa ating consolidated mess. Kasi alam mo ba, Sir Mike, di ba, sa atin dito sa Pamilyang Kaugnay, ay pinapasigla natin ang ating pagsasama-sama tuwing tanghalian. Pag kumakain ka nga dyan, para kang nasa mamahaling restaurant na may pa-music live talaga. Yes. Meron po kasing special menu para sa ating Pamilyang Kaugnay tuwing Monday, Wednesday, at Friday. Heto po, Pamilyang Kaugnay, ang pasilip sa live singing performances ng inyong Singing Kaugnay Soldiers.
She knows when I'm lonesome. She cries when I'm sick. She's up in the good side. She's down in the bed. Whenever I'm discouraged, she knows just what to do. But girl, she doesn't know about you. I can tell her my trouble. She makes me want to try. I can make up excuses, then to hold her down. We can talk about tomorrow. Tell her things that I want to do. But girl, how can I tell her about you? How can I tell her about you? Girl, please tell me what to do. Everything seems right whenever I'm with you. So girl, I want to tell me how to tell her about you. How can I tell her I don't miss her whenever I'm away? How can I say it's your take home every single night and day? But when it is easy, you tell someone you're true. Oh, girl, help me tell her about you. How can I tell her about you? Girl, please tell me what to do.
sabihin sa mga kaibigan ko kung ako'y nagsisisihin na wala ako, na ikaw at ako ay wala na. Ang hirap magpapanggap ko na ako'y masaya kahit ang totoo ay talagang wala ka na. Akong bukas pamulong ng aking mata, may maaga ng iba, wala na akong magagawa. Iba sa mga nagkamali, di ko maintindihan kung sino bang nagmamahal, siya ba naiwan? Siya ba naiwan? At ang hirap magpapanggap ko na ako'y masaya kahit ang totoo ay talagang wala ka na. Akong bukas pamulong ng aking mata, may maaga ng iba, wala na akong magagawa. At yan ang kalipunan ng mga balitang nakalap sa linggong ito. Sa ngalan ni Major General Joseph Norwin Pasamonte, ang commander ng 7th Infantry Kaugnay Division Philippine Army, at ni Lieutenant Colonel Rogelio Dumbriga Jr., ang Chief ng Division Public Affairs Office, kami ang inyong mga tagapagbalita. Salamat sa ating technical side at production at sa buong Kaugnay News Team. Patuloy kami magmamalasakit at maglilingkod sa kapayapaan, kaligtasan at kaunlaran. Kami ang inyong pamilyang Kaugnay. Ang iyong kaugnay sa pagsulong ng serbisyong makabayan natin ang inyong kaugnay. May kaagapay, mapayapang pamuhay kasama ang inyong kaugnay sa pagsulong ng serbisyong makabayan